Si Kristo'y muling nabuhay, Kanyang nilikha ang tanan, mga tao'y dinamayan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling nagpakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinaguriang Kambal, Natanael na taga-Cana, Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at dalawa pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako." "Sasama kami," wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka, subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nagmagbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pampang, subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, "Mga anak, meron ba kayong huli?" "Wala po," tugon nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuhuli kayo," sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon yun." Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya ay nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pampang, sakay ng munting bangka. Hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pampang, mga 90 metro lamang. Pag-ahon nila sa pampang, ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. "Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo," sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda, 153 lahat. Hindi napunit ang lambat kahit ganoon karami ang isda. "Hali kayo at mag-almusal tayo," sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, inuha ang tinapay at ibinigay sa kanila, gayon din ang isda. Ito ang ikatlong araw, ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya ay muling mabuhay. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito?" "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo," tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga batang tupa." Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Ani Jesus, "Pangalagaan mo ang aking mga tupa." Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Nalungkot si Pedro sapagkat makaitlot siyang tinanong, "Iniibig mo ba ako?" At sumagot siya, "Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo."
Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga tupa. Tandaan mo, noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig." Sinabi niya ito upang ipakilala kung paanong mamamatay si Pedro at sa gayoy mapararangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa ating lahat na narito sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ng Jesus Nazareno. At magandang umaga rin po dun sa ating mga kababayan na nanonood po via live streaming, narito man sa Pilipinas o nasa iba yung dagat. Ayan. Happy Easter uli po sa inyong lahat. Gugustuhin niyo po bang bumalik sa inyong masakit na nakaraan? Okay lang po ba sa inyo kung babalikan po natin yung inyong mga karanasan na nakalipas o nakaraan na medyo masakit pong balikan? Sino po may gustong balikan ang masakit na nakaraan? Taas ang kamay. Parang ako lang ang makataas ang kamay. Walang ibang nakataas. Ito ay dahil ayaw na nga talaga nating balikan yung nakaraan. Lalo na kung ito ay masakit. Lalo pa kung ito ay magpapaalala noong damdamin o yung feeling mo. Lalo pa kung ito ay magpapaalala dun sa mga tao na binigo natin sa nakaraan. Ayaw na nating balikan, ayaw na nga nating sumasagi sa ating isip. At ayaw natin minsan nababanggit ng kahit sino. Kasi pag nabanggit iyon, bigla na lang tayong mag-zoom in the past at mananariwa uli yung mga nakaraan. Mga nakaraan na nagpapaalala sa atin kung paano tayo sumablay, kung paano po natin nasaktan yung ibang tao, lalo na yung malalapit sa atin. Mga nakaraan na babalikan natin kung paano tayo sinaktan, kung paano tayo binigo din, no? Kung paano tayo inabuso halimbawa o pinabayaan ng mga tao na malalapit sa atin. Lalo pa kung babalikan natin kung paano nasira yung ating pangarap, kung paano biglang nabago ang direksyon ng buhay mo, na parang nawala ka na. Lalo pa kung itong mga nakaraan na ito magpapaalala kung paano mo nawala o kung paano biglang nawala sa iyo yung mga tao na malapit at pinakamamahal mo. Pwede po ba, Father? Huwag na nating balikan ang nakaraan. Kulang ang panyo ko na dala-dala para pahirin ang aking luha. Pero alam po ninyo, yung ebanghelyo natin ngayon, binalik ni Jesus sa nakaraan yung kanyang mga alagad. Ipinaalala ni Jesus ang masasakit nilang nakaraan. Mga nakaraan na nakalipas na parang sa mga alagad ay tila hindi na mahalaga. Pero para sa Panginoon, mahalagang balikan. Ang totoo po niyan, nais ng Panginoon balikan ang masasakit nating nakaraan kahit ayaw pa man natin. Pero kung babalikan natin, iba na ang ating pagtingin. Sa Ingles, ang tawag doon, reframing. Babalikan mo, babalik tanaw, ang kaparehong pangyayari, ang eksaktong damdamin, pero iba na ang pagkakatingin mo. This time, kasama mo na ang Panginoon. Halimbawa na lamang po, yung pagkabigo ng mga alagad. Sa Ebanghelyo,
Narinig po natin na si Pedro, sumama sa kanya ang kanyang mga ibang mga kaibigan na dating mga alagad ni Jesus para mangisda. Pagkatapos ng magdamag na pangingisda, biglang nagtanong ang isang lalaki na nandoon sa pampang ng lawa ng Galilea. Ito ay ang ating Panginoon, bagamat ito ay hindi nila nakilala. Ano sabi ng Panginoon sa kanila? May huli ba kayo? Meron ba kayong nahuli? Of course, alam ng Panginoon kung ano nangyayari doon sa bangka. Alam niya na walang silang nahuli pagkatapos ng magdamagang pagsusumikap para makakuha ng huli. Pero ano ang dahilan ng Panginoon? Bakit niya binanggit ito? Bakit kailangan pa na banggitin mo yung pangit naming kapalaran? Ika nga. Bakit minsan na-offend tayo? No? Alam mo nang wala, binabanggit mo pa. Alam mo nang maitim ako, sinasabi mo pa. Alam mo nang iniwan ako ng boyfriend ko, pilit mo laging sinasama sa usapan natin. Pwede ba? Pero hindi, ang Panginoon, balikan natin, ano yung damdamin mo? Sinasabi lang ng Panginoon, kailangan aminin po natin, tanggapin natin kung ano yung ating naramdaman. Let us not deny or ignore. Huwag tayong magtapang-tapangan at maggaling-galingan. Kahit alam natin, sa loob natin, wasak na tayo. Aminin natin, hindi yun palatandaan ng kahinaan. Ito ay ang katotohanang magpapalaya sa atin. Kaya ang Panginoon binanggit, may huli ba kayo? Of course, wala. Alam niya. Nais ng Panginoon, minsan aminin natin yung ating mga pagkakamali, aminin po natin yung ating mga pagkukulang, yung mga nagawa natin na lumikha ng pagkabigo sa maraming tao. Bakit? Dahil gusto ng Panginoon, pag binalikan po natin yung mga damdamin nating iyon, gusto niya makita natin siya na kasama, karamay, katuwang niya doon sa mga sakit, luha, hapdi na ating dinanas. Hindi tayo nag-iisa. Hindi lingid sa Panginoon ang ating dinaanan. Naroroon siya. Nagmumukmok kasama natin. Lumuluha kasama natin. Dumadaing kasama natin. Umiiyak kasama natin. Hindi tayo nag-iisa. Yan ang unang nais na gawin ng Panginoon kung bakit kailangan nating bumalik sa nakaraan kahit pa ang nakaraan natin ay masakit. Dahil gusto ng Diyos na maramdaman at mapagtanto natin na maging sa pinakamasakit na yugto ng buhay natin, kasama natin siya. Emmanuel. Lagi natin siyang kasama. Pangalawang dahilan kung bakit kailangang bumalik tayo sa mga masakit na nakaraan ay para matuto tayong magpatuloy sa buhay. So that we may know how to go forward. Ano nangyari sa Ebanghelyo? Pagkatapos na makabalik si Pedro at ang mga alagad doon sa pampang ng lawa ng Galilea at sila ay nagsalo-salo sa inihaw na talapia, no? At mayroong pang tinapay. Habang nag-e-enjoy sila at patapos na ang kanilang pagkain, humarap si Jesus kay Simon Pedro. Ano ang sabi ni Jesus? Pedro, mahal mo ba ako? Ilang beses? Tatlo. Pedro, mahal mo ba ako? Iniibig mo ba ako? Binabalik lang ni Jesus yung nakaraang 3 beses niyang itinatwa, dininay, ipinagkaila niya na siya ay kaibigan ni Jesus. No? Bakit? Dahil gusto niyang maramdaman muli ni Pedro yung sakit o yung kanyang pagsisisi
sa kanyang nagawa sa Panginoong Jesus. Pero this time, kaharap na si Jesus. Kasama mo ako, Pedro. Alam ko yung ginawa mo, pero naririto ako. Hindi kita tinalikuran. Hindi kita pinabayaan. Kung tinatwa mo man ako, hindi kailanman kita itatatwa bilang aking kaibigan. At pagkatapos, nung sinagot ni Pedro na, Opo, Panginoon, alam mo pong iniibig kita. Ano sumunod na sinabi ng Panginoon? 3 beses din sinabi. Anong sabi? Pakaanin mo ang aking mga tupa. Pakanin mo ang aking mga tupa. Ano ibig sabihin po nun? It is a way forward. Parang sinasabi ni Jesus, okay Pedro, nagkamali ka na. Hindi mo tinupad ang pangako mo. Binigo mo ako. Pero wag kang mag-alala. Naririto ako kasama mo at magpapatuloy tayo sa buhay. We will go forward. At this time, aabante ka, susulong ka sa buhay ng mas marunong, mas matatag, mas nagtitiwala, mas nananampalataya sa Diyos. Hindi ba ganun ang gusto nating mangyari? Huwag nating iwan at kalimutan minsan ang mga masasakit na nakaraan dahil doon din naman po tayo matututo. Doon natin huhugutin ang mga mahalagang aral ng buhay na gagamitin po natin hanggang sa mga susunod pang maraming taon at dekada ng ating buhay. Magiging mas marunong tayo, mas magiging matibay tayo at nagtitiwala sa Diyos. Yun ang gusto ng Panginoon sa atin. Amen? Noong isang araw, kausap ko yung a very young woman, a very young lady. At nagkwento siya na sabi niya, nung siya daw ay naghahanap buhay sa ibayong dagat as OFW, isang araw daw, tumawag ang kanyang ina. Ang sabi ng inanay niya, anak, hindi pa umuuwi ang iyong ama. 1 linggo na. Hindi pa umuuwi ang daddy mo. Lumipas ang ilang linggo, na pag-alaman nila at nalaman nitoong dalagang ito na mayroon na palang ibang inuuwian yung kanyang sariling ama. Masakit. Hindi niya kayang itago ang sakit. Pero ang maganda po dito, kanyang binalikan itong masakit na karanasan na ito at sa pamamagitan ng patnubay ng mga taong pinagkakatiwalaan niya, siya ay naka-move forward. Nakaabante siya sa buhay. Hindi siya napako sa nakaraan, pero nakasulong siya sa buhay. Mas marunong, mas matatag, mas nagtitiwala sa Diyos. Wag po nating ipaangkin sa nakaraan ang ating buhay. Wag nating hayaang ipako ng ating masasakit na nakaraan ang ating buhay ngayon at sa hinaharap. Kung kailangang balikan, balikan. Pero pag binalikan mo, hayaan mong samahan ka ng Panginoon sa pagbabalik tanaw at alaala mo. At hayaan mo nakasama ang Panginoon kapag ito ay binalikan mo, ikaw ay susulong paabante na mayroong dalang misyon. Mayroong bukasyon na tutuparin, may tungkulin na ikaw ay gagampanan. Yan ang Easter na tinatawag natin. Ang Easter, hindi niya pinipigilan tayong balikan ang nakaraan, pero ang Easter, ibabalik tayo sa nakaraan para magkaroon ng bagong tao na magsisimula sa atin. Bagong pangarap, bagong buhay na tayo ay aabante kasama ang Panginoon na may daladalang tungkulin at misyon.